Sa mainit at maalon na tubig ng Golpo ng Aden, isang nakakabinging katahimikan ang binasag ng ugong ng mga makina ng 30 mabibilis na bangka na sumusugod palapit sa isang nag-iisang barkong pangkargamento. Para sa mga veteranong mandarambong ng Somalia, ito ay tila isang karaniwang araw ng pangangaso kung saan ang higit na dami ng bilang at bilis ay sapat na upang pilayin ang anumang dambuhalang barko at gawing bihag ang mga tripulante nito kapalit ng $1,000,000 na tubos, subalit sa loob ng ilang minuto. Ang inaakala nilang madaling tagumpay ay naging isang madugong bangungot na yumanig sa buong rehiyon at nagpabago sa mismong mga patakaran ng pakikidigma sa karagatan. Sa halip na sumuko o tumawag ng saklolo mula sa malalayong hukbong pandagat, ang barkong pangkargamento ng Rusya ay nagpakawala ng mga unmanned aerial vehicles o UAV direkta mula sa kubyerta nito, isang taktika na karaniwang nakikita lamang sa mga modernong aircraft carrier. Ang mga drone na ito, na lumilipad ng may katumpakan at nakamamatay na bilis, ay bumulusok pababa sa mga nangungunang bangka ng mga pirata, tinatamaan ang mga makina at ang mga piloto nito bago pa man sila makalapit sa kanilang target. Ang dating organisadong pormasyon ng 30 sasakyang pandagat ay naging magulo at watak-watak na kumpulan ng mga nasusunog na labi at mga tumatakas na elemento. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang simpleng pagkabigo ng isang grupo ng mga kriminal. Ito ay isang malinaw na senyales sa buong mundo na ang panahon ng tradisyonal na pangingikil sa karagatan ay nagwawakas na sa harap ng asimetrikong teknolohiya ng digmaan. Ang barkong pangkargamento, na dati ay itinuturing na walang laban na biktima, ay naging isang plataporma ng armas, na pinapatakbo ng mga tauhang may karanasan sa tunay na labanan at hindi natitinag ng takot. Ang insidenteng ito sa Golpo ng Aden ay nagsisilbing mikrokosmo ng mas malawak na pagbabago sa pandaigdigang seguridad. Ipinapakita nito na ang doktrina ng paghihintay sa tulong ng mga malalaking kapangyarihan ay unti-unti nang pinapalitan ng kakayahan sa sariling depensa at paggamit ng teknolohiya upang baguhin ang balanse ng puwersa. Ang mga tauhan sa barko, na karamihan ay mga veterano ng hidwaan sa silangang Europa, ay nagdala ng mentalidad ng total war sa karagatan, isang mentalidad na walang puwang para sa negosasyon o pag-aatubili. Ang pagkahuli sa halos 20 pirata at ang pagwasak sa kanilang kagamitan ay nagpadala ng mensahe na ang mga rutang pangkalakal na protektado ng Rusya ay may kalakip na mataas na peligro para sa sinumang magtatangkang manggulo. Habang ang apoy ng digmaan ay nagbabago ng anyo sa karagatan, isang mas tahimik ngunit higit na mapaminsalang krisis ang lumalamon sa puso ng industriya ng Europa. Sa bansang Poland, ang mga ilaw sa mga dambuhalang pabrika ay isa-isang namamatay, hindi dahil sa kakulangan ng kuryente, kundi dahil sa hindi na makatarungang presyo ng pagpapatakbo nito. Ang sektor ng kemikal at metalurhiya, na siyang gulugod ng ekonomiya ng bansa, ay napipilitang magbawas ng produksyon o tuluyang magsara dahil ang halaga ng enerhiya ay tumaas ng 4 na beses kumpara sa mga nakalipas na taon. Sa bawat tonelada ng pataba o asero na kanilang ginagawa, ang gastos sa pagmamanupaktura ay higit na mataas kaysa sa presyo ng bentahan sa pandaigdigang merkado. Ang sitwasyong ito ay naglalantad sa mapait na katotohanan ng tinatawag na kasarinlan sa enerhiya na isinusulong ng pamahalaan ng Warsaw. Ang desisyong talikuran ang mura at matatag na supply ng gas mula sa silangan at palitan ito ng liquefied natural gas o LNG mula sa Estados Unidos at Norway ay nagbunga ng isang structural na kahinaan. Ang LNG, na nangangailangan ng komplikadong proseso ng pagpapalamig, pagbibiyahe sa barko, at muling pagbabalik sa anyong gas, ay likas na mas mahal at mas madaling maapektuhan ng pagbabago sa merkado. Ang resulta ay ang unti-unting deindustrialization ng Poland, kung saan ang mga dating sentro ng paggawa ay nagiging mga ghost town ng mga walang trabahong manggagawa. Ang mga kumpanya ay napipilitang mamili sa pagitan ng pagkalugi habang nagpapatakbo o ang tuluyang pagsasara upang mapigilan ang pagdurugo ng kanilang kapital. Ang krisis na ito ay hindi nakakulong sa Poland lamang. Ito ay dumadaloy patungo sa pinakasentro ng ekonomiya ng Europa, ang Alemanya. Ang bansang dating tinaguriang makina ng Europa ay ngayon tila isang higanteng nawalan ng gasolina. Ang industriya ng sasakyan, na siyang simbolo ng kahusayan at inhenyeryang Aleman, ay nasa bingit ng pagguho.
ang makasaysayang pagsasara ng planta ng Volkswagen sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 88 taon ay isang nakakayanig na patunay na ang lumang modelo ng ekonomiya ng bansa ay hindi na uubra sa bagong realidad. Sa loob ng maraming dekada ang tagumpay ng Alemanya ay nakadepende sa isang simpleng formula: murang enerhiya mula sa Rusya at mataas na kalidad na paggawa para sa export. Nang alisin ang una, ang buong estruktura ay nagsimulang gumuho. Ang dagok ay pinalala pa ng mahigpit na patakaran sa pananalapi ng Alemanya o ang tinatawag na preno sa utang na nakasaad sa kanilang konstitusyon. Sa panahon ng krisis kung saan ang Estados Unidos at ibang bansa ay nagbubuhos ng trilyong dolyar upang sagipin ang kanilang mga industriya, ang gobyerno sa Berlin ay nakatali ang mga kamay. Hindi sila makapaglabas ng sapat na pondo upang tulungan ang mga negosyo dahil sa takot na lumabag sa kanilang sariling mga batas sa pagtitipid. Ito ay lumikha ng isang nakamamatay na siklo. Ang mataas na presyo ng enerhiya ay nagpapababa ng produksyon, na nagpapababa ng kita ng gobyerno mula sa buwis, na lalo namang nagpapaliit ng kakayahan ng estado na tumugon sa krisis. Ang mga kumpanyang Aleman na nahaharap sa pagkalugi ay nagsisimula ng lumipat sa Estados Unidos o Asya, dala ang kanilang kapital, teknolohiya at mga trabaho, at iniiwan ang Europa sa isang kinabukasan ng pagbaba ng antas ng pamumuhay. Habang ang Europa ay abala sa pagpatay ng sarili nitong industriya, ang pokus ng estratehikong kompetisyon ay lumilipat sa gitnang silangan at Asya, kung saan ang mga bagong alyansa ay humahamon sa dating dominasyon ng kanluran. Ang pagpasok ng mga makabagong destroyer ng China, partikular ang Type 52D at ang higit na abanteng Type 55 sa karagatang Oman at Dagat Arabia ay hindi lamang isang simpleng pagsasanay militar. Ito ay isang kalkuladong pagpapakita ng puwersa sa isa sa mga pinakamahalagang lagusan ng langis sa mundo. Ang Type 55 na itinuturing na isa sa pinakamalakas na barkong pandigma sa kasalukuyan ay nilagyan ng mga radar at electronic warfare systems na may kakayahang sumagap at mag-analisa ng bawat galaw, signal at komunikasyon ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Ang presensya ng hukbong dagat ng China sa pintuan ng Golpo ng Persia kasama ang kanilang pakikipag-ensayo sa Iran at Rusya ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng panahon kung saan ang Estados Unidos lamang ang may kakayahang magdikta ng seguridad sa karagatang ito. Ang bawat paglipad ng eroplano mula sa mga aircraft carrier ng Amerika at ang bawat electronic signature ng kanilang mga barko ay posibleng kinokolekta at pinag-aaralan ng mga sensor ng Type 55. Ang datos na ito ay gagamitin upang pinuhin ang mga doktrina ng pakikidigma ng Tsina at upang makabuo ng mga epektibong kontrataktika sa hinaharap. Para sa Washington, ito ay nangangahulugan na ang kanilang kalayaan sa pagkilos sa rehiyon ay unti-unti nang nalilimitahan ng mga karibal na may kakayahang tumapat sa kanilang teknolohiya. Ang sitwasyon sa Iran ay lalo pang nagiging masalimuot dahil sa pagtatagpo ng presyur militar at diplomatiko. Ang Tehran ay nasa isang yugto ng masusing pagpapasya kung saan tinitimbang nito ang bawat hakbang sa gitna ng papatinding tensyon. Ang pagpapadala ng Estados Unidos ng karagdagang puwersa sa rehiyon sa halip na magdulot ng takot ay tila nagpatigas pa sa paninindigan ng Iran. Nauunawaan ng pamahalaan sa Tehran na ang anumang negosasyon na isasagawa sa ilalim ng banta ng baril ay hindi magbubunga ng patas na kasunduan. Dahil dito, mas pinili nilang palakasin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kapangyarihang Asyano at Ruso na nagbibigay sa kanila ng alternatibong suporta sa ekonomiya at seguridad. Ang papel ng Europa bilang tagapamagitan sa hidwaang ito ay tuluyan ng gumuho. Ang desisyon ng mga bansang Europeo sa pangunguna ng Pransya na lagyan ng tatak na terorista ang ilang sangay ng militar ng Iran ay nagsilbing huling pako sa kabaong ng diplomasya. Sa pananaw ng Tehran, ang Europa ay hindi na isang neutral na partido kundi isang kasabwat sa kampanya ng panggigipit ng Amerika. Ang pagkawala ng tulay na ito ay nagpapataas ng peligro ng direktang komprontasyon dahil nawawalan ng mekanismo ang magkabilang panig para sa di-opisyal na komunikasyon. Ang mga bansang tulad ng Qatar at Oman ay sinusubukang punan ang kakulangang ito, ngunit ang bigat ng impluwensya ng mga pangunahing kapangyarihan ay nananatiling nangingibabaw.
Sa kabilang banda, ang digmaang pang-ekonomiya sa pagitan ng kanluran at Rusya ay nagpapakita ng limitasyon ng mga parusa sa isang mundong konektado. Ipinagmalaki ng Estados Unidos ang isang operasyon kung saan ang kanilang mga special forces ay bumaba mula sa helikopter upang kumpiskahin ang isang tanker na nagdadala ng langis ng Rusya. Ang mga larawan ay dramatiko at ginamit bilang patunay na gumagana ang batas. Subalit sa likod ng maingay na balitang ito ay isang tahimik na realidad. Sa bawat isang barkong nahaharang, daan-daang iba pa ang malayang nakakalusot. Ang tinatawag na Shadow Fleet ng Rusya, isang malawak na network ng mga barkong nagpapalit-palit ng pangalan, watawat, at may-ari ay patuloy na nagdadala ng milyong bariles ng langis sa mga uhaw na merkado ng Asya, Afrika at Timog Amerika. Ang estratehiya ng Moscow ay hindi nakabatay sa pagtatago ng isang barko, kundi sa pagbaha ng sistema gamit ang dami. Ang kita mula sa mga kargamentong ito ay patuloy na dumadaloy pabalik sa kaban ng Rusya na ginagamit upang pondohan ang digmaan at panatilihing matatag ang kanilang ekonomiya. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang leksyon sa modernong geoekonomiya. Ang isang bansa na may hawak sa kritikal na yaman tulad ng enerhiya at pagkain ay napakahirap ihiwalay, lalo na kung ang malaking bahagi ng mundo ay hindi sumasang-ayon sa mga parusang ipinapataw ng kanluran. Ang mga kaganapang ito mula sa pagbagsak ng mga pirata sa Aden, sa pagtiklop ng mga pabrika sa Alemanya, hanggang sa paglalayag ng mga barkong Sino sa Oman ay magkakaugnay na bahagi ng isang malaking pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ay hindi na lamang nasusukat sa dami ng aircraft carrier o laki ng GDP, kundi sa kakayahang umangkop sa katatagan ng supply ng enerhiya at sa pagbuo ng mga alyansang nakabase sa pragmatismo. Ang lumang mundo kung saan ang kanluran ang nagtatakda ng presyo, patakaran at parusa ay hinahamon na ngayon ng isang bagong bloke na handang gumamit ng lahat ng aspeto ng lakas militar, ekonomiko at teknolohikal upang isulong ang kanilang interes. Habang tinatapos natin ang unang bahagi ng pagsusuring ito, mahalagang tandaan na ang mga epekto ng mga desisyong ito ay hindi mananatili sa Europa o gitnang silangan lamang. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya, ang militarisasyon ng mga rutang pangkalakal at ang paghahati ng mundo sa magkatunggaling kampo ay may direktang implikasyon sa bawat bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ang seguridad ng ating enerhiya at ang kaligtasan ng ating mga supply chain ay nakadepende sa kung paano malulutas o kung paano lalong gugulo ang mga hidwaang ito sa mga susunod na buwan. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga kaganapang politikal sa loob mismo ng Estados Unidos na may kakayahang yanigin ang pundasyon ng kanilang demokrasya, ang pagpapakilala ng mga bagong sandatang hypersonic na bumabasag sa balanse ng takot, at ang mga leksyon mula sa direktang engkwentro ng mga hukbong dagat sa itim na dagat. Manatiling nakatutok. Habang ang Europa ay nakikipagbuno sa pagbagsak ng industriya at ang gitnang silangan ay nasa bingit ng panibagong sigalot, isang mas personal at politikal na krisis ang yumayanig sa pinakapuso ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang imahe ng Trump Tower sa New York, isang dambuhalang estruktura ng salamin at ginto na matagal nang naging simbolo ng tagumpay at kapangyarihan ni Donald Trump ay ngayon ay naging sentro ng isang legal na digmaan na may kakayahang baguhin ang takbo ng kasaysayan ng Amerika. Ang banta ng pagsamsam o seizure ng mga ari-arian ng dating Pangulo ay hindi lamang usapin ng pera o utang. Ito ay isang politikal na lindol na nagpapakita ng matinding pagkakawatak-watak sa loob ng sistemang Amerikano. Sa mata ng mga tagamasid sa buong mundo, ang kaganapang ito ay nagpapadala ng nakakabahalang mensahe. Kung ang isang bilyonaryo at dating lider ng pinakamakapangyarihang bansa ay maaaring ipitin at lumpuhin gamit ang mga kasong sibil at legal na maniobra, gaano katatag ang sistema ng batas at politika ng Estados Unidos? Ang tinatawag na lawfare o ang paggamit ng batas bilang sandata sa politika ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kawalan ng katiyakan. Ang mga namumuhunan at mga business tycoon sa Amerika ay nagsisimula ng maging maingat sa takot na ang kanilang mga imperyo ay maaaring maging susunod na target kung sila ay mapupunta sa maling panig ng politika. Ang krisis na ito ay naglalantad sa kahinaan ni Trump habang siya ay nagtatangkang bumalik sa kapangyarihan. Ang bawat dolyar na napupunta sa mga legal na depensa ay dolyar na nababawas sa kanyang kampanya.
Higit pa rito, ang imahe ng invincibility o pagiging hindi magigiba na kanyang inalagaan sa loob ng ilang dekada ay unti-unting nababasag. Para sa mga kaalyado at karibal ng Amerika sa ibang bansa, ang tanong ay nagiging simple ngunit mabigat. Maaari bang asahan ang Estados Unidos bilang isang matatag na kasangga kung ang sarili nitong politika ay nilalamon ng panloob na digmaan at paghihiganti? Ang kawalan ng katatagan sa Washington ay nagbubukas ng pinto para sa ibang mga kapangyarihan na agresibong isulong ang kanilang mga interes sa pag-aakalang ang Amerika ay masyadong abala sa sarili nitong mga sugat upang tumugon ng epektibo. At habang ang Washington ay nalulunod sa mga kasong legal at away politika, isang tahimik ngunit nakakatakot na revolusyon ang nagaganap sa larangan ng teknolohiyang militar. Ang Rusya ay nagpakilala ng bagong sistema ng hypersonic missile na tinatawag na Oreshnik, isang armas na literal na bumabasag sa mga patakaran ng nuclear deterrence. Sa loob ng maraming taon, ang Estados Unidos ay nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar umaabot sa tinatayang 12 bilyon sa pagtatangkang makahabol sa karerang ito, ngunit sila ay nananatiling huli. Ang hypersonic gap na ito ay hindi lamang technical na issue, ito ay isang estratehikong bangungot. Ang mga armas na ito ay lumilipad sa bilis na higit sa 5 beses ng bilis ng tunog at may kakayahang magmaniobra habang nasa ere, kaya't halos imposible itong harangin ng mga kasalukuyang missile defense system ng kanluran. Ang ibig sabihin nito, ang mga dambuhalang aircraft carrier strike groups ng Amerika na siyang pangunahing instrumento ng kanilang kapangyarihan sa karagatang Pasipiko at Atlantiko ay nagiging madaling target. Sa isang iglap, ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga barko ay maaaring maging abo bago pa man sila makapagpakawala ng unang eroplano. Binabago nito ang kalkulasyon ng digmaan. Ang bansa na may hawak ng hypersonic advantage ay may kakayahang magdikta ng termino nang hindi natatakot sa agarang ganti. Ang realidad ng bagong balanse ng kapangyarihan ay nasubukan na sa tubig ng itim na dagat sa isang insidente na kinasasangkutan ng HMS Defender ng Britanya at ang mga puwersang pandepensa ng Rusya sa Crimea. Ang Type 45 ay ipinagmamalaki ng Royal Navy bilang isa sa pinakamodernong air defense destroyer sa mundo na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong pounds. Ipinadala ito sa isang misyon upang igiit ang kalayaan sa paglalayag at hamunin ang kontrol ng Rusya sa karagatan. Subalit ang misyong ito ay mabilis na nagbago mula sa isang politikal na pahayag patungo sa isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Sa halip na simpleng babala, ang barko ng Britanya ay sinalubong ng isang integrated coastal defense system na nakasentro sa Bastion missile batteries ng Rusya. Agad na nalak ng radar ng Rusya ang target at ang mga supersonic anti-ship missiles ay inihanda para sa pagpapaputok. Ang mensahe mula sa Moscow ay malinaw at walang pasubali. Ito ay hindi na taong 2021 kung saan sapat na ang mga warning shots. Ito ay isang kill zone. Ang kapitan ng barkong Briton ay naharap sa isang imposibleng desisyon. Ituloy ang paglalayag at ipagsapalaran ang paglubog ng 1 bilyong dolyar na barko at pagkamatay ng daan-daang tripulante sa loob ng ilang segundo, o lumihis at tanggapin ang kahihiyan ng pag-atras. Ang pagpili ng barko ng Britanya na lumihis at umiwas sa direktang engkwentro ay isang tahimik na pag-amin na sa makabagong digmaan. Ang mga dambuhalang barkong pandigma ay nasa dihado laban sa mga land-based missile systems na mas mura ngunit higit na nakamamatay. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang panahon ng gunboat diplomacy kung saan ang kanluran ay maaaring magpadala lamang ng barko upang takutin ang ibang bansa ay tapos na sa mga rehiyong may kakayahang magtayo ng matitibay na depensa o 2AD bubbles. Sa kabilang panig ng globo, sa Venezuela, isang ibang uri ng pagkatalo ang dinaranas ng Estados Unidos hindi sa pamamagitan ng misil, kundi sa pamamagitan ng kontrata. Habang ang Washington ay nagpapataw ng mga parusa at nagtatangkang kontrolin ang politika sa Caracas upang makuha ang akses sa pinakamalaking reserba ng langis sa mundo, ang Moscow ay nauna ng kumilos ng tahimik. Bago pa man higpitan ng Amerika ang leeg ng ekonomiya ng Venezuela, nakuha na ng mga kumpanyang Ruso ang mga legal na karapatan sa pagmimina at pag-e-export ng langis sa pamamagitan ng mga long-term contracts.
Ang resulta ay isang ironya ng kasaysayan, kahit na gustuhin ng mga kumpanyang Amerikano na bumalik sa Venezuela upang makuha ang langis na kailangang-kailangan ng pandaigdigang merkado, nahaharap sila sa isang legal minefield. Ang mga pangunahing oil fields ay nakatali na sa mga kontratang Ruso. Ang anumang pagtatangka na baguhin ito ay magreresulta sa mga kasong internasyonal na ayaw pasukin ng mga pribadong mamumuhunan. Dito, tinalo ng capitalist strategy ng Rusya ang sanctions regime ng Amerika. Ang langis ng Venezuela ay patuloy na dumadaloy, ngunit ang kontrol at kita ay wala sa kamay ng Washington. Saan tayo dinadala ng mga magkakaugnay na pangyayaring ito? Mula sa pagkawasak ng mga bangka ng pirata sa Aden gamit ang mga drone, sa pagpatay ng ilaw sa mga pabrika ng Alemanya, hanggang sa pag-atras ng barkong Briton sa itim na dagat, nakikita natin ang isang malinaw na padron, ang lumang kaayusan ng mundo, na itinayo sa ilalim ng proteksyon at dominasyon ng kanluran pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay mabilis na nagbabago. Ang katiyakan na dating ibinibigay ng alyansa sa Estados Unidos at Europa ay hindi na kasing tibay ng dati. Ang Europa ay nagdurusa sa sarili nitong mga sugat sa ekonomiya habang ang Amerika ay nahahati ng polarisasyon sa politika at nahuhuli sa ilang kritikal na teknolohiyang militar tulad ng hypersonics. Sa kabilang banda, ang mga bansang tulad ng Rusya, Tsina at Iran ay nagpapakita ng kakayahang gumamit ng asymmetric warfare, economic maneuvering at strategic patience upang hamunin ang status quo. Para sa mga bansa sa Asia-Pasipiko kabilang na ang Pilipinas, ang mga aral ay mabigat at hindi maaaring ipagsawalang bahala. Una, ang kaligtasan sa karagatan ay hindi na garantisado ng presensya lamang ng malalaking barko ng mga kaalyado. Ang paglaganap ng mga drone at anti-ship missiles ay nangangahulugan na kahit ang maliliit na bansa ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga higante. Ang seguridad ay nangangailangan ng sariling kakayahan at modernisasyon, hindi lamang pag-asa sa payong ng iba. Pangalawa, ang krisis sa enerhiya ng Alemanya at Poland ay isang babala tungkol sa panganib ng pagiging labis na nakadepende sa iisang bloke o alyansa para sa kritikal na pangangailangan. Ang tunay na pambansang seguridad ay nakaugat sa energy security at matatag na ekonomiya. Ang pagsunod ng bulag sa mga polisiyang idinidikta ng malalayong kapangyarihan nang hindi isinasaalang-alang ang sariling interes at kapasidad ay maaaring magresulta sa deindustrialization at kahirapan. Pangatlo, at pinakamahalaga, ang mundo ay hindi na unipolar. Tayo ay pumapasok sa isang panahon ng multipolarity kung saan ang kapangyarihan ay watak-watak. Ang mga bansang marunong magbalanse, maging pragmatiko at magbasa ng sitwasyon tulad ng ginagawa ng India, Turkey at Saudi Arabia ang siyang makakaligtas at uunlad. Ang mga bansang pipili ng panig batay sa ideolohiya sa halip na realidad ay maaaring matulad sa Ukraine o sa mga industriya ng Europa, ginagamit bilang pambato sa laro ng mga higante at naiiwang wasak kapag nagbago na ang ihip ng hangin. Sa huli, ang mga anino sa dagat at ang mga gumuhong pabrika ay mga senyales ng babala. Ang bagong digmaan ay hindi lamang sa larangan ng militar, kundi sa enerhiya, batas at teknolohiya. Ang tanging paraan upang manatiling nakatayo ay ang pagiging gising sa katotohanan na sa bagong mundong ito, walang permanenteng kaibigan o kaaway, tanging permanenteng interes lamang.